Hello everyone! Welcome back to our kitchen. Ito po, meron tayong recipe ngayon ng napakasarap na empanada. Ito ay ang recipe na isi-share ko sa inyo ay isa sa aking paboritong merienda. Yan, tignan nyo. At napakasarap, napaka-flaky at saka ang sarap ng feeling niya sa loob as in. So, kung gusto nyo pang malaman ang sekreto ko sa paggawa nito, yan, stay tuned lang po kayo at atin na pong umpisahan. Sa ating paggawa ng filling, siyempre gagisahin natin ang minced garlic sa konting mantika. Yan, hanggang sa lumabas yung aroma at lagyan ng minced onion. Yan. Ginayat natin ng maliliit na at saka nilagyan natin ng 250 grams ng chicken breast. Yan. So, itong paggawa nito ay napakasimple lamang at lagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce at 3 tablespoon of oyster sauce. Yan pong akin nilagay dito para pampalasa sa ating chicken. Yan, chicken empanada. At saka lagyan natin ng 1/2 teaspoon of ground black pepper at nilagyan ko rin po ng 1/4 cup of tomato sauce. Yan. At syempre, konting mix lang para ma-incorporate yung kanang mga ingredients at lagyan natin ng potato. Yan. 2 medium potato lang po ang nilagay ko at red bell pepper. Yan, sa ating recipe na ito na ginawa ay nilagyan ko yan ng 1/2 cup of extender textured vegetable protein. Then, yan, haluin natin mabuti at lagyan din natin ng carrots. Yan, yung ating mga gulay. At syempre, lagyan natin ng water, at least 1/4 cup na tubig para mapalambot yung mga gulay na inilagay natin. Naglagay rin po ako ng 1/4 cup of raisins. Yang sweet raisins po yan. At 1/4 cup green peas. Pwede rin po yung fresh na green peas o kayang dilata. At nilagyan ko yan ng 1/4 cup ng pineapple juice. Yan. Then, 1/4 cup din ng pineapple tidbits. Itong recipe na ito ay napakasarap talaga dahil ay perfect combination yung mga gulay na nilagay natin. Then salt to taste. Yan. Magdagdag ka ng asin ayon sa panlasa. Yan. Then nilagyan ko ito ng grated cheese. Kaya napakasarap at lasang-laka talaga yung combination ng raisins, yung pineapple, yung cheese. At yan. Perfect na po ito para sa ating empanada filling natin. Ito ay set aside natin, cool and chilled muna bago ito ilagay sa ating empanada. Yan, napakasarap yan. At prepare na rin natin yung empanada natin na dough. 2 and 1/4 cup of all-purpose flour. Lagyan natin ng 1/2 teaspoon of salt. At lagyan ng 2 tablespoon of sugar. Yan, konting tamis. At mix together. Yan, simpleng-simple lang po paggawa ng ating dough. At 1/2 cup of butter. Yan, butter yan. Inilagay natin dito. At yan, durugin natin gamit ang pastry dough o kaya pwede rin po yung tinidor. Then, masahin natin. Yan, i-mix natin mabuti hanggang sa malagyan din natin ng 1 large egg. Yan. So, ilagay natin dito, i-mix natin ng ganyan hanggang sa ma-incorporate yung mga ingredients. Then, add ice cold water. Gradually lang po ang paglagay natin ng tubig hanggang sa ma-reach natin yung tamang consistency ng ating empanada na gagawin na dough. Yan. Then, knead natin gamit ang ating kamay hanggang sa mapa-smooth natin yung dough na ito para maging smooth and elastic. Yan. Para hindi po nabibreak pag mag-sealed na po tayo o mag-fold tayo ng empanada. Yan. Ganyan lang po. Then, rest natin ito for 30 minutes at lagyan natin ito ng cling wrap at chill natin ito sa ating refrigerator, sa chiller for at least 30 minutes to 1 hour. Yan. Ganyan po ang ating paglagay. Yan. Set aside natin muna. And then, after 1 hour, yan na pong ito. Medyo matigas lang kaunti dahil nasa chiller. I-divide natin into 2. Yan. Then, fold natin ng ganyan para mapagpantay-pantay po natin pag-slice dyan yung
gagawin natin na empanada dough. Yan. Dalawang process po ang paggawa natin na ginawa ko dito. Pwedeng slice mo siya ng yan, tamang-tama lang po yung kalaki o depende po sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo empanada dough, kung gagawing empanada. Yan, at least 40 grams po yung akin na ginawa dito. Then, bilugin natin ng ganyan para ma-form natin ng maayos yung ating empanada dough. Flatten natin gamit ang rolling pin. Yan. Pwede rin po gumamit ng shaper. Yan, yung circle na shaper. Para mas mapadali nating maggawa ng round na empanada dough. Yan. Ganyan lang po. So, yung ginagawa ko po dito is future use. Example, hindi mo pa kaagad-agad gagamitin itong mong gagawing empanada dough. Pwede mo itong ilagyan ng cling wrap. I-plastic mo yan siya ng mabuti. Ilagay mo sa isang container at tapos i-sealed siya with cling wrap. Then, ilagay mo ito sa refrigerator or sa chiller ninyo. Then, every time na gusto nyo gumawa ng empanada, yan, pwede nyo itong gamitin. Nag-last po ito at least mga 2 days dyan sa ref. Chiller natin. So, another style po na ginawa ko dito, yan. Flatten ng gamit ang rolling pin din, yan. Directly, i-press mo ng ganyan yung molder para maka-shape ka ng round ng ganyan. Then, i-flatten ulit para ma-widen konti yung circumference ng inyong empanada. Din yung lagyan ng filling. Yung pag-filling naman, huwag masyadong marami. Yan, dapat po at least 1 tablespoon or 1.5 lang. Then, yan, yung pag-sealed naman nito, dapat carefully, yung edges niyan, ma-sealed natin mabuti para hindi siya bumuka o ma-break. Yan. Kaya dapat po talaga yung empanada dough natin is smooth and elastic siya para mabebend natin mabuti. Then, ang pag-fold naman nito, ganyan, gamit lang po yung ating fingertips, yung thumb natin at saka yung forefinger natin na ganyan. I-fold natin ng maigi para ma-sealed po natin ng maayos yung empanada para pag piprito natin o pag-bake natin, hindi maglalabasan yung mga filling niya sa loob. Yan, dapat po talaga sealed po talaga securely yung pag-fold natin na ganyan. So, napakadali lang po. Yan, oh. Then, another try po ulit natin. Yan, para sa pag-demo natin. Para siyang half moon style, di ba? Then, sealed lang nan. Gamit lang natin fingertips natin. Sealed natin, i-press ng ganyan para sigurado po na nakasarang mabuti yung ating empanada. Sealed edges by folding. Gamit yung fingertips natin. Yung thumb, yan yung four fingers natin na ganyan. Yan. Gawin po natin yan hanggang sa matapos. Diba? Napakaganda ng pagkaka-shape natin, pagkaka-fold natin. So, ito po yung aking nagawa sa isang recipe ng 2.5 cup ng all-purpose flour. Yan. So, ready na po ito. So, bali, ang ginawa ko po dito, tinry ko siyang i-bake. Bake at saka fry. So, yung fried empanada, yan. Kailangan po yung mantika nyo, mainit na po yan bago ilagay. Then, see to it po na nasa medium heat lang po. Kontrolado yung apoy para hindi po siya masunog. Then, pag nagprito po kayo, lalagyan nyo po yan sa strainer. Para po yung excess oil talaga is madrain. Yan. Yan, napakasarap na ng ating merienda. At pag empanada naman na bake, syempre maglagay tayo ng egg wash. Preparation yan, so 1 egg, tsaka rin ko ng 1 tablespoon of evaporated milk. Then, i-brush natin yung ganyan sa top. Para magkaroon po ng golden brown. Tsaka ipok natin ganyan. Lagyan ng konting butas yan para hindi magkaroon po ng vent yung ating pag-bake. I-bake natin for 200 degrees Celsius for at least 20 minutes to 30 minutes. Depende po hanggang sa mag-golden brown. Empanada at ang fried Then, yan, natin bake empanada natin at saka yung
fried Yan, na tikman na empanada. natin ang ating So yung fried naman po, empanada. yan ang itsura niya. Ang sarap nito. As Pagka in. gusto niyo ng fried, Oof. mas madali siya. Flaky siya. Easier siya na gawin. Kung medyo Init. nagdadali kayo, mas Wow. madali ang paggawa ng Hindi empanada po ba na ang sarap? As in. fried kaysa sa bake. Kasi madali lang. Pag uminit yung mantika, di Sarap fried mo, naman. di after nyan. Pag mo golden brown na, so okay na for merienda. Oh. Mas masarap yung fried, pero mas healthier naman yung itong bake na to. Yan. Kung ayaw mo ng mamantika, prepare mo yung bake. Yan. Pero honestly lang, mas type ko yung fried. Mas masarap siya. Pero pareho naman silang masarap. Pero para sa akin lang talaga, mas bet ko yung fried. Flaky. Pero pag healthier talaga, Ang sarap. less ang oil, sa bake tayo mas maganda.